Idineklara na ng COMELEC na red election hotspot ang buong Mindanao. Ibig sabihin, bukod sa kasaysayan ng election-related violence, may matinding banta roon mula sa mga grupong tulad ng NPA, BIFF, Abu Sayyaf at mga pasaway na elemento ng MNLF at MILF. Bukod sa Mindanao, itinuturing na ring red election hotspot ang buong probinsya ng Abra, bayan ng Jones sa Isabela at Lope de Vega sa Northern Samar. At kaugnay niyan, makakausap natin si Director James Jimenez, spokesperson ng COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali. Opo. Ano po yung naging trigger? Bakit nyo idineklarang red election hotspot yung buong Mindanao at yung tatlo pang ibang lugar? Meron po kasi mga report mula sa mga deputy natin sa PNP at sa AFP, no, na meron talagang mga election-related or potentially election-related incidents na nagaganap doon. At papalapit ang halalan, so syempre, nagiging mas intense ang mga rivalry doon. So, minabuti ng COMELEC, ay deklara na siya na category red hotspot para maging mas flexible at mas responsive tayo. Pag sinabi pong red hotspot, under control na po ba sila ng COMELEC? Paano ho ba yun? Hindi pa siya under control, pero pag siya ay nasa category red na, ibig sabihin at any moment, pwede na nating ilagay under COMELEC control. Yung sinasabi ko na nagiging mas responsive tayo kasi mas mabilis nating ma-actionan kung talagang kinakailangan. At of course, mas ihigpit din yung pagbabantay doon ng law enforcement units dahil nasa red hotspot na sila. Ganun ho ba? Definitely. Magkakaroon ng increased watchfulness dyan and meron tayong posibleng augmentation na gagawin over the next couple of days. Again, depende yan sa evaluation natin sa lugar. Yung augmentation na kakailanganin ho dahil kapag COMELEC lang ho, mahihirapan ho ba kayo dahil medyo malawak yung buong Mindanao at dagdag pa yung mga nasa Northern Luzon? When we say augmentation po, ibig sabihin dadagdagan natin yung pwesto ng kapulisan na naka-assign na doon. At yan ay magiging mahalaga kung magkakaroon tayo ng impormasyon na nag-i-indicate na may mga pagkilos ng mga elementong baka magkaroon tayo ng problema sa halalan. So again, in response to movements like that, COMELEC will have the authority, especially these are category red areas, na mag-respond right away through action sa pamamaraan ng ating mga deputies sa PNP at AFP. Ano pong gagawin ngayon ng mga otoridad? Of course, sa Mindanao, mga armed groups yung problema doon. Pero dito sa may Northern Luzon naman, mga grupo din, mga private armies ang sinasabing naroon. Ano hong aksyon dito ng COMELEC? Ang talagang ginagawa natin dito, syempre, minamanmanan natin yung movements ng mga tao and minomonitor natin yung mga political rivalries. Gusto natin mapulsuhan kung saan tatakbo yung sitwasyon at kung nagkakaroon ba ng epekto ito sa compliance on election laws. So yun ang maigi natin binabantayan ngayon sa tulong ng PNP. Meron din ho ba kayong gagawing dialogue directly mismo doon sa mga competing politicians? Ginagawa yan ng ating local COMELEC at the local level and kapag may mga ganyang inisyatibo, sinusuportahan naman ng Central COMELEC. No? But again, the initiative for that comes at the local level. Sa ngayon po ba, meron pa bang ibang lugar kayong tinitingnan na posible ring maging red hotspot? Well, maliban doon sa binanggit mo, so far wala pa naman. Pero patuloy ang evaluation ng PNP. Again, hindi naman static yung evaluation na yan. So, periodically ina-update natin yung listahan. Itong pagiging red hotspot po nitong areas na binanggit po ninyo, ano naman ho ang pwedeng gawin dito ng mga botante mismo, yung mga citizens dun sa area para makatulong po sa COMELEC at sa mga law enforcement units dun sa area? Well, sa ngayon, mas gusto ng COMELEC na tuunan siguro ng pansin ng mga botante yung pagpili kung sino iboboto nila. No? Again, because the security issue is really out of their hands. So we don't want yung publiko na maging involved dyan more than necessary. Pero certainly, kapag may pag may natisbihan sila or pag na-involved sila sa isang election-related violence, huwag silang mangingiming magsumbong sa COMELEC at sa PNP. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras para sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Salamat po si Director James Jimenez, spokesperson ng COMELEC.